Objection, Your Honor. We object. I have to object. Objection. We object. Objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Wow. Ang objection ay pagtutol ng isang abogado sa isang ebidensya o sa testimonya o pagtatanong kung ito sa tingin niya ay paglabag sa rules ng korte, rules of evidence o anumang procedural rules para hindi ito masama sa record ng kaso. Sa totoo lang, maraming grounds for objection, mapa-testimonial evidence man yan o documentary evidence. Pero narito ang mga pangkaraniwang objections na maririnig nyo kapag sinabak na sa oral examination ng isang testigo. Batay sa bench book for trial court judges ng Korte Suprema, ang objection ay maaaring formal o substantive. Ang formal objections ay nakabatay sa hindi tamang paraan ng pagtatanong. Halimbawa nito ay leading questions o yung mga tanong na nagmumungkahi na dapat isagot ng testigo. Kadalasan itong nasasagot ng oo o hindi. Pero sa ilang pagkakataon, pinapayagan ang leading questions. Gaya kung ang testigo ay bata o individual na kulang ang kakayanang sumagot. Pwede ring batayan ng objection ang misleading questions, kung saan ipinapalagay na totoo ang isang impormasyon kahit hindi naman ito pinatotohanan ng testigo o taliwas ito sa pahayag ng testigo. Hindi rin pwede yung compound at multiple questions o yung pagsasama ng dalawa o higit pang magkaibang tanong dahil nakakalito ito sa testigo. Kapag sinabi namang vague, hindi malinaw ang tinatanong sa testigo at kung anong tinutumbok ng abogado. Argumentative naman ang tanong kung tila hinihimok ng abogado ang testigo na makipagdebate. Pwede rin mag-object ang abogado kung halimbawa yung tanong paulit-ulit o masyadong general. Pero sa cross-examination, pwede ulit itanong ang mga yan kung ang intensyon ay matest ang credibility ng testigo. Ang ikalawang uri ng substantive objection ay ginagawa kung ang ebidensya ay inadmissible o hindi katanggap-tanggap. Pwedeng mag-object ng abogado kung ang ebidensya ay irrelevant o walang kinalaman sa kaso at hindi naman magagamit para mapatunayan o mapasinungalingan ang pangunahing elemento ng kaso. Batay naman sa original document rule, kung ang tinatalakay ay nilalaman ng isang dokumento ng kasulatan, recording, letrato at iba pang record, tanging ang orihinal na kopya lang ang tatanggaping ebidensya. Maliban na lang kung ang original copy ay nawala o nasira, kung ito ay nasa kustodiya o kontrol ng kabilang partido at bigo siyang mailabas ito, kung ito ay binubuo ng maraming accounts o ibang dokumento at kailangang pagtuunan ng mahabang oras para makuha, kung ito'y public record na nasa kustodiya ng public office, o kung ito ay hindi closely related sa isang controlling issue. Batay naman sa parole evidence rule, kapag may nasusulat na kasunduan ng mga partido at inayunan nila ang lahat ng nilalaman nito, walang ibang ebidensya na pwedeng tanggapin ng korte maliban sa nakapaloob sa written agreement. Pero may mga exceptions dito ha. Pwede rin tutulan ng isang abogado ang pagharap ng isang testigo kung kabilang siya sa mga disqualified witnesses na nakasaad sa revised rules on evidence. Kasama riyan ang mga individual na sakop ng privileged communications. Halimbawa, hindi pwedeng tumistigo ang doktor laban o para sa kanyang pasyente nang walang consent. Pati na ang pari laban o para sa isang debotong nangumpisal sa kanya. Ang ilan pang pwedeng maging batayan ng substantive objection ay hearsay o impormasyong nakuha lang ng testigo sa ibang tao at hindi naman niya personal na kaalaman, opinyon o personal na paniniwala ng testigo, ebidensyang nakuha sa ilegal na pamamaraan at pribadong dokumento na hindi napatunayang authentic o totoo. Ang objection to evidence ay dapat gawin agad ng abogado sa oras na maging malinaw ang grounds nito at pagkatapos ng offer of evidence. At dapat magbigay agad ng ruling ang korte kapag may objection, maliban na lang kung may katanungan ng hukom. Gayunman, kailangan maresolba ora mismo ang objection. Kung sustained, inaayun na ng hukom ang objection at dapat baguhin ng abogado ang kanyang tanong. Kung ito ay overruled,
hindi tatanggapin ng judge ang objection at pwedeng sagutin ng testigo ang katanungan ng abogado. Walang limit ang objection na pwedeng gawin ng abogado. Basta ang objections ay timely at may basihang legal. Ako po si Mark Salazar para sa GMA News.